Mga idol at kabayan, breaking news! Mga karagdagang tangke mula sa Israel na katakda ng i-deliver sa Pilipinas. Ayon sa isang post sa X, kita dito ang mga Ascod 2 Sabra light tanks na nakakarga sa isang trailer truck. Isang palatandaan na ang mga ito ay nakatakdang darating sa Pilipinas. Munti ka na namang makapasok ang mga taga-China sa Pilipinas, mga kabayan. Occidental Mindoro at mga delegado mula sa Gansu Province ng China ay pumirma ng isang Mutual of Understanding noong 16 ng Hunyo taong kasalukuyan. Buti na lang at hindi sumang-ayon ang mga mamamayan sa lugar dahil na rin sa issue sa West Philippine Sea at sa Pogo. Matapos ang 4 na araw, ayon sa gobernador, hindi na nito itutuloy ang anumang pakikipag-usap sa mga taga-China. Napakadelikado dito, mga kabayan, dahil ang isa sa mga radar station ng Philippine Air Force na nakabantay at nakaharap sa West Philippine Sea ay sakop ng Occidental Mindoro. Ano kaya sa tingin nyo sana ang plano ng People's Republic of China? So hindi na po itutuloy ang Memorandum of Agreement. Pinakancel nyo na po yan. Pinakancel ko na at 5 bagong S-70i Black Hawk helicopter ng Pilipinas mula pa sa Poland dumating na sa bansa. Sa kasalukuyan, 20 S-70i Black Hawk helicopter na ang meron ngayon ang Pilipinas at 27 pa ang nakatakdang i-deliver ng Poland sa bansa. Israel muling magpapapadala ng mga karagdagang tangke sa Pilipinas. Ayon sa isang post sa X, kita ang isang Israel-made tank Ascod 2 Sabra light tanks na on the way na para sa nakatakdang delivery nito at posibleng ito ang mga karagdagang makabagong tangke para sa Pilipinas. Posibleng 8 pang Ascod 2 Sabra light tanks ang i-deliver ng Israel sa Pilipinas. Nakakahanga dahil sa kabila ng kaliwat ka ng digmaan na nangyayari ngayon sa Israel sa pagitan nila ng Hamas at Hezbollah, nakuha pa rin itong gawin at tuparin ang mga obligasyon upang punan ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program ng Pilipinas. Kudos at salute sa Israel. Sa ibang balita naman, Poland, ginulat ang Pilipinas nang dumating sa bansa. Kamakailan lamang ang unang batch ng delivery ng mga bagong S-70i Black Hawk helicopter. Ang 5 dumating na S-70i Black Hawk Combat Utility Helicopter ay ang unang batch na dumating sa 32 in-order ng Pilipinas sa kumpanyang PZ Almeric ng bansang Poland. Ang pagdating ng karagdagang 5 S-70i Black Hawk Combat Utility Helicopter sa armada ng Philippine Air Force ay napakahalaga upang matugunan at magampanan nito ang mga misyon ng mas maayos at sa mabilis na paraan. Posible din itong magamit ng Armed Forces of the Philippines sa resupply mission. Ganitong estilo din ang ginagawa ng hukbong dagat ng Amerika. Gumagamit sila ng helicopter kapag meron silang ililipat na mga supply sa ibang barko ng US Navy. Sa kasalukuyan, nasa 20 S-70i Black Hawk Combat Utility Helicopter ang nasa inventaryo ng Philippine Air Force at meron pang 27 S-70i Black Hawk helicopter na hinihintay mula sa bansang Poland. Ayon sa Lockheed Martin, kapag nabuo na ang 47 mga S-70i Black Hawk helicopter, tayo na ang may pinakamaraming S-70i Black Hawk helicopter sa mundo. Sa ibang balita naman, nakubuti na lang at malakas ang boses ng ating mga kababayan sa Occidental Mindoro. Meron sanang mga delegado mula Gansu Province, China ang gusto na namang mamuhunan para magtayo ng mga infrastruktura para sa enerhiya at iba pa. Gobernador ng Occidental Mindoro at Gansu Province ng China nagkapirma ng Memorandum of Understanding. Pero dahil sa simpatya at pagkabahala ng publiko sa lugar sa nangyaring pang-aapi ng China sa West Philippine Sea sa isyu tungkol sa Pogo, ayaw nang ituloy ng gobernador ng Occidental Mindoro ang anumang pakikipag-usap sa mga taga Gansu Province ng China. Ito ang kinumpirma ng gobernador sa isang panayam sa radyo. Tingnan nyo naman, mga kabayan, kung gaano kahalaga para sa Pilipinas at kritikal ang Mindoro at kung bakit nagkaka-interes ang China dito. Dito matatagpuan ang isa sa military base ng Pilipinas, ang Guzar Air Station. Ito ang isa sa mga radar station ng Pilipinas na nakaharap sa West Philippine Sea na nagmomonitor sa mga sasakyang panghimpapawid upang maprotektahan ang airspace ng Pilipinas, partikular na sa Central Southwestern Airspace ng Pilipinas. Unang-una, ito kasi ay umanin ng iba't ibang komento, may mga pagbatikos, yung nakatakdasan ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Gansu Province ng People's Republic of China. Unang-una, gusto naming malaman, paano ba ito nagsimula? matagal na yung usapan na yan. Natuloy lang noong pumunta sila. Matagal na kasi yung usapan yan. Actually, ang isa sana pag-uusapan nga dyan ay yung tungkol sa kuryente. Siyempre, nadagdagan na ng iba pa tulad ng sa tourism, mga ganon, sa investment, para magkaroon ng employment, mga ganon. Ang pangunahin niya na sa kuryente. Pero hindi nagkataon lang kasi na naging big deal sa ating mga ilang mga
naglalabas sa social media dahil kainitan nga ni Mayor Goo ng Banban, tapos yung pambubuli ng China doon sa West Philippine Sea, di ba mga ganun. Yung Pogo, ang Pogo naman, di naman na pwede yan dyan sa atin. Dahil ang kuryente natin dyan talagang Problema pa natin. patay sili at saka napakataas. Talagang medyo inililiglag nila. Pati doon sa dredging na matagal na natin tinatrabaho nung first term pa. Na sana naman, sabi ko nga, mula nung nilalang ng ating Panginoong Diyos ang ilog ng Occidental Mindoro, ay wala pang dredging na para maalis yung siltation. Simula noon, wala pang dredging. Kumbaga, sa atin naman ay madredge man lang kahit yung mouth of the river muna ngayon. Hindi naman yan matatapos ang ilang araw, ilang buwan o ilang taon eh. Malinis lang muna yung mouth para hindi barado yung mouth pag naglabas ng mga silted materials galing sa panahon ng pagbaha, kumbaga. Anyway, nung yung focal person natin yan, si Ray, ay sinabihan ko na cancel dahil umiinit siya na hindi masyadong naintindihan yung content nung yung laman. Pero yun namang MOU, Mariboy, wala pa, hindi pa binding yan. Kung para tayo ay nagkakaintindihan pa lang na magkakaroon ng sisterhood. Kumbaga, pag-uusapan pa yung lalamanin, ano ba yung roles and responsibilities ng bawat parties, mga ganon. Wala pa, kung agreement kasi sa Mariboy, ay pwede yung pag may bridge of agreement na yan eh. Kung may magkakaroon ng reklamuhan, kaya di banda, etc. Wala pa. Pwede i-cancel natin. Ibig sabihin, ibig sabihin, isa-isahin natin ibig sabihin, wala pa talagang black and white na hindi pa nagkakaroon ng pirmahan. Wala pa. May isa, ang MOU, nagkakapirmahan kayo na nagkakaintindihan lang kayo. Memorandum of Understanding lang, Pero yung MOA, understanding lang. yung agreement, wala pang relasyon, kumbaga sa parang MU pa lang. MU pa lang, parang mutual understanding, parang gano'n. Magkaiba talaga yan. Yung Memorandum of Understanding, nagkakaintindihan kayo. Yung Memorandum of Agreement, kasi pag sinabi mo agreement, meron na kayong pinagkasunduan. Kung ano man yung kung ano man yung exchange na mangyayari. So hindi na po... Na pagka hindi ka sumunod sa kasunduan, parang medyo may pwedeng habulin sa iyo. So hindi na po itutuloy ang Memorandum of Agreement. Pinakancel nyo na po yan. Pinakancel ko na at dahil nga sa nangyayari dyan sa Banban, kay Mayor Goo, yung sa West Philippine Sea. Laban Pinas.